Sa susunod na linggo, posibleng ilabas ang resolusyon ng LTFRB sa petisyong taas pasahe sa jeep. At kung sakali, piso ang maaring dagdag pasahe ngayong tumataas ang presyo ng langis dahil sa sigalot ng Iran at Israel. Saksi, si Joseph Moro. Pinakamataas na taas presyo para sa buong taon ng 1 peso and 80 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina na ipinatupad ngayong araw. Ganyan din kalaki ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Kaya ang jeepney driver na si Julius umaaray. Bawas ang kita ng driver. Habang tumataas ang diesel, yung kita ng driver lumiliit. Kaya kung siya raw ang tatanungin, panahon na para magtaas ng pamasahe. May mga petisyon na nakahain ngayon sa LTFRB para sa taas pasahe galing sa mga pampublikong transportasyon. At ayon sa LTFRB, ang petisyon galing sa mga jeep ang maaari nilang pagbigyan. 1 peso across the board. Pero that's all. Wala yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. Masyado nang mabigat sa mga consumers. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much, which is $80 per barrel of the Dubai oil. Posibleng ilabas ang resolusyon sa susunod na linggo. Maaari rin payagan ng LTFRB ang hiling ng mga provincial bus para sa dagdag singil. Pero humihingi pa sila ng komputasyon sa mga ito. Posible hong itaas namin but on a graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kami ilalagay ulit na price for the subsequent kilometers. Wala namang dedesisyonan sa mga bus sa Metro Manila dahil iniatras nila ang kanilang hiling. There's a stiff competition of the rail, MRT, LRT. We have the modernized jeepneys and the motorcycle taxi. The impact may be that if they increase the price of the fare, baka wala nang sumakay sa kanila. Ayon sa Department of Energy, ang sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Iran sa Middle East ang isa sa nakikitang dahilan ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagdudulot daw ito ng pangamba sa mga nagbebenta ng krudo sa world market. Noong isang linggo, tumaas ng $6 hanggang $7 per barrel ang presyo ng gasolina at diesel. Mayroon na ho talagang kinalaman sa nangyaring gulo since June 13 and even before that. To date, speculative ho ang mga increases na to. Dagdag ni Abad dahil sa patuloy na tensyon, maaaring magkaroon muli ng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. We hope na mas mababa ang magiging increases kahit may increase. Opo. At lalong bababa sa mga following weeks na. No? Or otherwise, baka nga mag-correct na ang market at mag-decrease naman. Ayon sa Malacanang, pinatututukan ng Pangulo ang sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa presyo ng langis. I-monitor pong mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon at kahit papano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Ang DOE naman umapela sa mga kumpanya ng langis na kung may biglaan at malakihang pagtaas ng presyo ng crude oil ay utay-utayin naman ang pagpasa nito sa mga consumer. Nakahanda rin ang pamahalaan na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle, taxi, ride-hailing services at delivery platforms sa buong bansa. Kung mag-increase ang price at hindi po namin na-anticipate yun na within 1 week or within 2 weeks na talagang lalampas na siya sa $80 per barrel, nagtitrigger po yan na kailangan may fuel subsidy tayo. Or anumang ayuda, ni sana namin kung may increase nga na sobra-sobra, baka pwede na lang i-delay lang, no? Standard lang. Pero isa din, more than that, ako ang appeal lang sana ng DOE, bigyan nyo naman ng konting discount or konting advantage ang mga PUVs natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.